Ganda ha. So yung mga viewers, gagawa po ako ng breadcrumbs. Dati, bumibili po ako ng breadcrumbs na nasa store. Kaso lang, parang hindi ko gusto yung pinaka-texture or basta meron siyang ano kasi, yung matigas na parang granules. Unlike itong homemade, mas maganda siya. Kasi yung binibili ko, ayan no, yung white bread. Tapos, ayan, i-grind ko lang siya at i-bake. So, yung pag-bake nito, mabilis lang naman. Saka mas maganda yung ganitong breadcrumbs talaga. Pwede din siyang gamitin sa mga ipipritong manok, isda, ganyan. So, ayan po yung nagawa ko. Bali, 3 tray ng ating breadcrumbs. At i-bake ko siya sa 330 degrees Fahrenheit ng siguro mga up to 12 minutes or until maging ano siya, maging toasted. Ayan. Ganyan na yung itsura niya pagka na-bake na. Ayan, tostado lang siya. So, yung mga bilog-bilog na yan, yan, pwede na lang yan mamaya durugin na naka-gloves. At pag lumamig na, tatabi ko na siya sa container na may takip. So, yung mga viewers, madali lang yung paggawa ng breadcrumbs. Diba? Ito yung isa. Malamig na. Ayan o. Medyo pinot to kasi parang halukay ko siya ng ilang beses bago siya matusta. Pero madali lang naman tong durugin kasi ano na nag-grind na. So, ayan. Ang ating breadcrumbs. Marami na akong magagawang pandesal tsaka Spanish bread. Spanish bread. Meron akong 1 cup na warm milk. Ayan. So, lagyan ko lang siya ng 1 tablespoon na sugar. Ayan po. Tapos, meron na rin po tayo ditong active dry yeast na 2 1/4 teaspoons. Ayan. So, gawin natin dito. Ayan, mix lang natin. At, takpan natin ng plastic wrap. Set aside. Hayaan natin siyang mag-bubbles. Siguro mga up to 10 minutes bago natin siyang gamitin. Ayan. Buksan natin yung magulo kong cabinet dito. Ay siya. So, ito po yung tatakip ko. Pwede naman yung iba tela yung gamit sa pantakip. So, ayan. Meron na po siyang plastic wrap at iset aside muna natin siya. Yung ingredients po nito, lagay ko na lang din po sa description box. Baka gusto po nyong gayahin yung paggawa ng pandesal. Ayan. Meron na po tayo dito flour na 3 cups. Bale, all-purpose flour po yung gamit ko. So, yung sugar po natin, ayan, 1/4 cup plus 1 tablespoon. Lagay tayo ng 1 teaspoon salt. Diyan na muna kasi gagamitin pa natin ulit yan. So, yan, mix na po natin yung flour, sugar, tsaka yung salt. Ayan. At, okay na rin yung ating yeast, tsaka, ayan o, yung milk. Mix na natin dito. At, lagyan po natin ng isang egg. Yan. Add na rin po natin yung ating oil. Yan, pwede din po butter. Pero, yung recipe po kasi na nagawa ko noon pa, ayan, oil yung nilalagay. Ayan, mix lang natin. Bago natin isalang dyan sa stand mixer. Kung wala po kayong stand mixer, pwede naman pong mano-mano. Pero, yun nga lang, medyo matagal lang.
Kasi po yung dough, medyo malagkit. Lalo na kung bago pa lang po kayong mag-bake. Parang sobrang messy. So, yan. Mimix na po natin siya hanggang sa maging makinis yung kanyang dough. Po siya. Yan, pwede na natin siyang tanggalin. Ayan. So, dito natin siya paalsahin sa bowl. Lagyan lang natin ng konting oil. So, yan. Yan lang. Ikutin lang natin para matakpan po ng oil yung ating dough. At, syempre, takpan din po natin ng plastic wrap bago po natin paalsahin. So, yan po, paalsahin muna natin siya ng mga 1 hour. So, habang nakabakasyon po yung beng-beng namin, magpa-practice po siya ng clarinet, tapos nagdo-drawing po siya. So, yan po yung gawa niya ngayon, no? Ganda, ha? Meron pa, Beng? Hey! Tapos yung isa, ang cute, ha? Yun lang. Parang ikaw, te. Ganda, ano ka ba? So, yan po yung pinagkakaabalahan niya ngayon. Diba? At least may ano ka, nagagawa ka. So, 3 days ago, ayan, napublish na po ng school nila ni Denise yung kanilang report card nila. So, yung mga subjects nila dito, ayan, arts education, band, yung sa banda po nila, itong sa clarinet, career, education, English language arts, health, math, physical education, science, social studies, life skills, and living our faith. So, yung grades po niya, more on ME tsaka EX. Yung ME po niya, oo, hindi siya makakapaniwala kasi hindi pa po niya na-check yung kanyang grade, yung kanyang report card. So, ito po yung achievement scale ng report card ng mga bata dito. Hindi po siya yung lagay sa atin mga 80, 90, hindi po ganon. So, meron silang IE or insufficient evidence, BE, beginning, approaching naman yung AP, ME, meeting, exemplary, EX, yun yung pinakamataas. So, ayan, more on ME tsaka EX po siya. Lalo na yung band po niya, nakakatuwa kasi lahat po EX. Yee, galing. Eto, oh. Not all nga. Overall mark yan. Yeah, pero nung una, yung term 1 mo, ME ka. Term 2, ibig sabihin ito na yung latest na grade mo. EX lahat. Yung sa band mo. Ano, Beng? Panis bread daw. Sabi ko kasi gagawa ako ng Spanish bread. Sabi niya panis bread. Panis bread. At ito po yung ginawa kong breadcrumbs. Ito na rin yung gagamitin ko para sa ating palaman ng Spanish bread. Tapos yung pinaka breadcrumbs na gagamitin natin sa yung panlabas ng ng ating pandesal. Tsaka syempre yung ating panis bread daw, sabi ni Denise. Yan, ganyan siya kadami. Yung isang loaf ng tinapay. Madami na din, diba? Gagawin ko na po yung palaman ng ating Spanish bread. So, meron tayong butter.
Bali, 1 cup po ito. Ayan, para sa dalawang recipe din. Ayan. So, ayan. Bali, room temperature po siya. At, takal po tayo ng tapos 1 cup ng breadcrumbs. Bali 1 cup din po ng brown sugar. Si Denise nabuboard na. Sabi ko nabuboard ka na. Lagyan din po natin ng... Ha? So, lagyan din po natin ng 3 tablespoon na ayan, milk. So, bali, dalawang ano kasi to. Dalawang recipe. So, bali 6 tablespoons yung nilagay ko. Ayan. Tapos, mix lang po natin. Medyo messy lang. Adjust nyo lang po yung paglagay ng milk. Kung halimbawa, medyo hindi siya ganun ka spreadable. Dapat kasi spreadable siya para mas madali siyang ikalat sa dough. So, ready na po yung palaman ng ating Spanish bread. So, ayan po yung itsura niya. Bali, pag nag-mix po kayo ng ipapalaman nyo, tansyahin nyo lang, pwede nyo naman dagdagan ng konting gatas, tapos ng butter, tsaka asukal, kung gusto nyo yung medyo matamis. So, ayan na po siya. Maglalagay lang din po ako ng konting oil dito sa ating baking mat, para hindi po dumikit yung ating dough. Nahatching kasi ako. So, ayan na. So, ayan, pinapunch ko lang po yan para maalis po yung gas sa ating dough. Ayan. Hatiin natin siya ng mga 14 pieces. So, tansya-tansya lang. Dadagdag ko na lang yung maliit na part dun sa medyo maliit din na slice. Tapos, ibilog na natin. Ganyan lang po yung pagbilog ng dough ng pandesal. Yan. Tapos, lagay natin dito sa ating breadcrumbs. Lagyan na natin dito sa ating baking tray. Medyo malagkit lang po yung dough, pero pwede naman po kayo maglagay ng oil sa kamay na hindi po siya masyadong dumikit. So, yun po, tapos ko na yung ating pandesal. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 pieces yung nagawa. Yan. So, next po natin is yung ating Spanish bread. Ganda
gagawin ko. 14 pieces din kada isang recipe. So, medyo maliliit lang siya. Para madali lang siya lutuin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Ayan. So, bale, yung ibang maliliit, ayan, dinadagdagan ko lang, tansya-tansya lang. Kasi, sa katagalan kasi, alam mo na kung aling slice yung medyo magaan. Ayan. So, medyo halos same na sila ng bigat. So, pwede na tayo maglagay ng palaman. Pero, ibilog ko pala muna siya. Ayan. Ayan. Bilog muna natin. Tapos, set aside. Ayan. Para makarest muna siya. Pwede na po tayo maglagay ng palaman. Pwede naman na wisikan nyo lang ng konting flour yung dough para hindi siya dumikit. And so parang ganyan na po yung shape niya. Ayan, lagyan na natin ng etong palaman natin. So, ganyan lang. Ewan ko nakikita ba? Nakaano pala. So, ganyan lang po. Roll lang natin. Tapos, itong side na to, yun nga, walang palaman dapat para pagdating dito, masil po natin siya. Ayan. Ganyan lang. And then, lagay po natin dito sa ating breadcrumbs. Ayan na. At syempre, dito rin natin ilagay sa ating baking tray. Ayan, iro-roll lang ulit. Tsaka, seal yung dulo. Ayan. Over ko na rin ito para umalsa na rin siya. Ayan po siya. Ayan. Paalsahin muna natin. So, ayan na po yung ating pandesal. Tsaka yung ating Spanish bread. Ayan o. So, ayan yung isang batch. Andun nakasalang pa. Tapos yung pandesal namin, medyo tinusta ko siya. Ayan. Ayan. Magkape na po tayo. Diba? Ayan o. Maapaw yung palaman niya. Medyo matagal na po ako na hindi nakagawa nito. Ayan. Yung kanyang diba? Ang ganda ng pagkaluto. Ayan o.
Ben, gusto mo ba ng pandesal? Yung plain? Hindi na. Wala, kasi dadalhin ko lang sa kanila. Ha? Ayan o. Kasi ito naman yung Spanish bread. Medyo warm pa. Ganda talaga ng pagkaluto. Nalalaglag yung naayos ni Dadong yung setup ng aming coffee table. Uy, iangat mo! Maingay. Si Dadong aga-aga nag-iingay. Yan ni ako eh. Bakit hindi pantay ito pa? Nawala yung isa niyang sapatos. Kapi po tayo. Ayan mga ka-viewers, kape tayo. Ayan na yung Spanish bread na ginawa ko kahapon. So, si Dadong, kailangan niya may kapares lagi sa kape, kaya gawa natin ng masarap na tinapay lagi. Naka-hoodie po tayo. Kasi medyo malamig na yan. Hanggang ngayon na lang din naman. Kapi tayo. Malakas yung hangin talaga, oh. Dito Sarap sa humigop bahay, ng kape. dito sa bahay, black coffee lang kami. Hindi ka sure. Ikaw lang naman. First bite. Sarap. Parang Spanish bread. Magulat ka kung lasang pianono yan. Sarap pala magkape ng ano, Nang. walang pasok. Yung oras mo haba eh. Yung Spanish bread, hindi pwedeng isaw-saw sa kape, no? Kasi may palaman eh. Pero yung iba sinasawsaw sa kape. Kasi kung halimbawa, ito may butter, ito na palaman, di mapunta yung butter sa kape mo para magmamantika, di ba? Yung breadcrumbs. Maingay yung trend. Ganda na talaga ng halaman mo na pag yung lumabas na yung kulay ng mga flowers. No?